Welcome sa kayo mga boss. Welcome sa ating channel. Sa video nating ito mga boss ay malalaman natin kung paano nga ba binuhat ni Dirk Nowitzki ang Dallas Mavericks noon papuntang NBA Finals noong 2011 na kung saan nga ay nakuha ng Dallas Mavericks ang kanilang first ever NBA Championship title. At ano nga ba ang mga hirap na pinagdaanan ni Dirk mga boss bago niya nagawang talunin noon ang Miami Heat na mayroong big three na Wade, James at Bosh. Pero bago nga ang lahat mga boss ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So ito na nga mga boss, konting backstory muna tayo noong mga bandang 2006 nang unang nagkaharap sa NBA Finals ang Dallas Mavericks at Miami Heat. Sa laban nga na ito mga boss, nakauna ng dalawang sunod na panalo ang Dallas Mavericks. Pero hindi na nga nakasagot pa ng isang panalo sa Miami ang Dallas mga boss dahil sa sumunod na mga game sa series ng finals na ito ay ang Miami Heat nga ang naging dominante. Tinalo ang Dallas sa game 6 at sa mismong home court pa talaga ng Dallas ito nangyari mga boss. At dahil nga sa pagkatalo nila mga boss sa Miami Heat sa finals ay nagkaroon ng agam-agam kay Dirk ang ilang mga basketball analysts na hindi raw nito kayang bumuhat ng isang team. Maraming mga fans din na nawalan ng tiwala dito kay Dirk. Pero ganun pa man mga boss ay buo pa rin ng tiwala sa kanya ng may-ari ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban. Dahil noong 2007 NBA season ay siya ang hinira mga bossing na NBA season MVP. Dahil dito mga boss ay nasa top seed ng West ang Dallas Mavericks. Pero pagdating nga ng playoffs mga bossing ay medyo kahiya-hiya nga lang ang nangyari sa Dallas dahil nagawa lang silang talunin noon ng pang 8 seed na Golden State Warriors na ito na nga ang masasabing isa sa pinakamalaking upset sa NBA playoffs. At nasundan pa yan mga boss noong 2008 nang lumagapak nga sila sa New Orleans sa first round pa lang na mayroong batang-bata pa noon na CP3. 2009 naman mga boss ay pinadapa naman sila ng Nuggets sa second round. At 2010 nang ma-knockout sila ng San Antonio Spurs sa first round. Kung mapapansin nyo mga boss, matapos ang 2006 NBA Finals ay hindi na nga nakaabante sa first round ng Dallas. Nararagasa nga sila sa simula ng season pero pagdating ng playoffs ay bigla naman silang lumalaga pa. Kaya marami pa rin talaga ang nag-aalangan at napapataas ang kilay dito kay Dirk mga boss. Hindi niya talaga kayang buhatin ng Mavericks at makapag-uwi ng isang NBA title para sa franchise. Kumbaga mga bossing ay sa una nga lang daw magaling. Pero dahil kilala naman nating tahimik lang itong si Dirk ay hindi na nga niya pinapansin ng mga pambabati ko sa kanya. At buo pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili at kakayahan. Makukuha rin nila ang isang NBA title para sa Mavericks. Well, pagsapit ng 2010-2011 NBA season mga bossing ay nakapagtala ng 57 to 25 win-loss record ng Mavericks para sila maging third seed sa West. Dahil nga dyan ay nakapasok sila patungong playoffs. Dito ay nagawa nilang isa-isahing talunin ng mga kupunan mula first round hanggang conference finals. At muli silang nakapasok sa NBA Finals para makaharap ang powerhouse team na Miami Heat. Sa first round pa lang mga boss ay lumagapak na sa Mavericks ang Portland Trail Blazers. At medyo pinahiya ng Mavericks mga boss ang Lakers sa semifinals nang ma-sweep nga nila rito ang koponan ni Kobe. At dahil nga dyan mga boss ay nakapasok ang Mavericks sa conference finals kontra naman sa OKC. Dito nakaharap din ni Dirk ang mga rising star pa lang noon na itinuturing din na big three ng OKC na sila Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden. At dahil bata pa nga ang mga ito noon ay hindi nga nakaporma tong mga ito sa angas at sa pagiging veterano nito ni Dirk dahil tinalo lang ng Mavericks sa Oklahoma sa Game 5 ng serye, standing na 4-1. Dito nga mga boss ay muling nakapasok ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. At syempre sa tulong at pamumuno na rin ni Dirk Nowitzki, muli nilang nakaharap dito ang Miami Heat at talagang hindi biro mga boss ang lineup ng Miami noon. Dahil nandito na nga sila LeBron James at Chris Bosh 1 year ago para samahan si Dwayne Wade para mabuo ang isang powerhouse team na big three ng Miami Heat. At talagang matinding pagsubok ang kakaharapin ni Dirk dito mga boss dahil sa tatlong superstar nga ang kailangan niyang banggiin sa matchup na ito. At sa kanya talaga nakatutok ang lahat dahil marami pa rin ang bumubuna na hindi raw kaya ni Dirk na mapag-champion ng Dallas Mavericks at mauulit lang daw ang pangyayari noong 2006 NBA Finals.
Sa Game 1 pa lang mga boss ay nakauna nga ng isang panalo ang Miami Heat dahil medyo nag-struggle at nagkaroon ng injury itong si Dirk sa huling 4 na minuto ng 4th quarter. At kahit mayroon ngang nararamdamang injury sa kanyang daliri ay inilaro pa rin niya ito. Subalit matindi din naman talaga ang naging game ng victory ng Miami. Mapadepensa man yan o opensa. Natapos ang laban sa score na 92-84 final score. Sa Game 2 naman mga boss ay naging crucial din ang laban hanggang sa huling bahagi ng nalalabing segundo ng 4th quarter. Sa 26.7 second na natitira mga boss ay tumira nga itong si Dirk sa 3 at naipasok niya ito para makuha ng Mavericks ang kalamangan 93-90. Pero nasundan naman ito ng 3 ni Mario Chalmers para makatabla ang Miami. At ginamit ng Dallas mga boss ang nalalabing oras dito. At sa huling 3.6 seconds ay na-lay up pa ni Dirk ang bola na nagresulta nga para lumamang pa sila ng 2 puntos. Dahil wala ng timeout ang Miami ay tinira na lang ni Wade sa 3 ang bola sa pag-asang makakashoot pa. Pero wala na rin talaga at natalo nga ang Miami sa Game 2 ng finals. 95-93 final score. Pero nakabawi naman ang Miami mga boss sa Game 3 at sa mismong home court pa ng Mavs. Subalit pagdating ng Game 4 mga boss ay nakadagdag pa sa pressure ng Mavs ang pagkakaroon ni Dirk ng lagnat na parang si MJ lang noon mga boss na mayroong tinatawag na flu game. At ito naman ang bersyon ni Dirk. Pero bagamat di kagaya ni Jordan na dominante pa rin sa kanyang flu game ay nanatili lang sa bench tong si Dirk mga boss. Pero sa huling bahagi nga ng 4th quarter ay binuhos na ni Dirk ang kanyang natitirang lakas kahit meron siyang lagnat. Naging resulta nga ito mga boss para maitabla ni Dirk ang Game 4 sa standing ng Mavericks na 2-2. Well, may lumabas pa nga na isang video mga boss na pinagtatawanan nila ni Lebron ang pag-ubo-ubo ni Dirk sa Game 4. Sinabi nila na nagdadahilan nga lang itong si Dirk kung sakaling matalo nila ang Mavericks. Bagamat napanood ito ni Dirk ay isiniwalang kibuna nga lang niya ang kanyang mga nalaman at nagmistulan pa nga itong pandingas mga boss upang mag-init ang game niya pagsapit ng 2 huling game sa finals. Game 6 ang pinakamagandang nilaro nito ni Dirk mga boss. Bagamat nasa 11 points pa lang ang naiaambag niya mula first hanggang 3rd quarter. Sa 4th quarter naman ay kumabada siya ng 10 at isang jump shot ni Dirk sa harap pa mismo ni Chris Bosh sumelyo para lumamang sa double digit ang Mavericks na mahirap nang habulin para sa Heat. Kung kaya't napatikom na lang si Dirk ng kamao. Nagmistulang celebration niya dahil abot kamay na niya ang matagal na niyang inaasam-asam na championship title para sa Dallas Mavericks. At sa pagkaubos nga ng oras ay makikita nating na inilagay ni Dirk ang kanyang 2 kamay sa kanyang ulo na hindi nga makapaniwala sa pangyayari at sabay yakap sa kanyang long-time teammate na si Jason Terry. Dahil nagbunga din ng paghihintay nilang dalawa na makamit ang inaasam-asam nilang championship title. Dahil si Jason Terry at Dirk na lang mga boss ang natitira sa roster ng Mavericks noon matapos silang mabigo sa 2006 NBA Finals kalaban din ng Miami Heat. Nag-average si Dirk mga boss sa buong 2011 NBA playoffs ng 27.7 points, 8.1 rebounds, 2.5 assists. At sa 2011 NBA Finals naman ay kumamada siya ng 26.5 points, 9.7 rebounds at 2.1 assists. At dahil sa mga numerong yan mga boss ay siya ang itinanghal na 2011 NBA Finals MVP. Well, masasabi natin mga boss na si Dirk ay isa sa mga NBA player na buo ang loob at mayroong tiwala talaga sa sarili. Pinakita rin niya dito ang kanyang pagiging tapat sa kanyang kupunan na sa kabila ng mga pambabatikos at agam-agam sa kanya ng ibang tao ay mas lalo pa niyang pinag-usayan upang makamit ang isang titulo na matagal na niyang inaasam-asam. Ano sa tingin niyo mga boss ang kapupulutan natin ng aral sa pangyayaring ito sa karera ni Dirk Nowitzki sa NBA? Karapat dapat lang ba siyang hirangin na greatest European basketball player sa NBA? I-comment lang sa baba ang opinion nyo mga boss at babasahin natin yan. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at bago nga tayo magtapos ay nais ko ulit humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para naman maging updated ka sa ating mga future videos.